Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 69, versikulo 1 hanggang 10. Panalangin upang tulungan. O Diyos, iligtas mo, iahon sa tubig sa pagkalubog kong abot na sa liig. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along ng nangangalit. Ako ay malat na sa aking pagtawag. Ang lalamunan ko'y damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidila sa paghintay ko sa iyong paglingap. Silang napupuot ng walang dahilan. Higit na marami sa buhok kong taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang. Ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-ari kong di naman ninakaw, nais nilang kunin, dapat daw ibigay. Batid mo, O Diyos, naging baliw ako'y nagkasala, di palingid sa iyo. Huwag mo pong tulutan na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo, hiyain, Yahweh, makapangyarihang Panginoon ng Israel. Huwag mo rin itulot, bigyang kahiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko, sa mga kapatid, parang ako ay iba. Kasambahay ko na ay di pa ako kilala. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpakumbaba akong nag-ayumo at ako'y hinamak ng maraming tao. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon sa kanyang banal na salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Sa aking pong pagpapatuloy ngayong gabi po ay nasa 69 na kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 11 hanggang 15, ito po ang nasaad. Ang suot kong damit sa aking pangluksa ay pinagtawan at hinamak na lubha. Sa mga lansangan ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aking pag-uyam. Ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahuwah, sana iyong dinggin sa mga panahon iyon ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Iligtas mo ako'y ay sagipin. Sa putik na ito'y tubig na malalim, sa mga kaaway ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod hahantong sa libing ako pagkatapos. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po magpuri at magpasalamat sa Amang Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 69 verses 16 to 20. Sagutin niyo ako, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa akin. Kahabagan niyo ako at bigyang pansin. Huwag kayong tumalikod sa akin na inyong lingkod. Sagutin niyo agad ako sapagkat nasa kagipitan ako. Lumapit kayo sa akin at iligtas ako sa aking mga kaaway. Alam niyo kung paano nila ako hinihiya at iniinsulto. Alam niyo rin kung sino ang lahat ng kaaway ko. Nasaktan ako sa kanilang panghihiya sa akin at sumama ang loob ko. Naghintay ako na may dadamay at aaliw sa akin, ngunit wala ni isa man. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo chapter 69 verse 21 to 25. Nilagyan nila ng laso ng aking pagkain at nang ako'y mauhaw, binigyan nila ako ng suka. Habang kumakain sila at nagdiriwang, mapahamak sana sila at ang kanilang mga kasama. Mabulag sana sila at laging manginig. Ibuhos at ipakita niyo sa kanila ang inyong matinding galit. Iwanan sana nila ang mga toldang tinitirhan nila upang wala nang tumira sa mga ito. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 69, verses 26 to 30. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig nila, pinag-uusapan sa twi-twi na, ang sinugatan mo't hirap na sa dusa. Itala mong lahat ang kanilang sala, sa mga ngaligtas, huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan, at huwag mong isama sa iyong talaan.
Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo. Ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So tayo po ay nasa Psalms chapter 69 verse 31 to 36. So sabi po dito, ito'y higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa toro o baka na may sungay at paa. Makikita ito ng mga mapagkumbaba at sila'y matutuwa. Kayo naghahanap na sa Diyos, mabubuhay ang inyong puso. Sapagkat dinirinig ng Panginoon ang mga nangailangan at hindi niya hinahamak ang kanyang mga bihag. Purihin siya ng langit at lupa, ng mga dagat at ng lahat ng gumagalaw roon, sapagkat ililigtas ng Diyos ang Sayon at itatayo sa mga lungsod ng Juda. Maninirahan doon ang kanyang bayan at aangkinin iyon. Ang lahi ng kanyang mga lingkod ang magmamana nito at ang mga umiibig sa kanyang pangalan ay maninirahan doon. So dito makikita po natin, no, talagang mas mahalaga po sa Diyos yung pusong sumasamba, no? At higit po ito doon sa mga ritual na ginagawa. So dito nakikita po natin na hindi po mahalaga sa Diyos yung dami ng ibinibigay, kundi mas mahalaga po sa Diyos yung pusong nagmamahal. Mas gusto ng Diyos yung tunay na pagsamba kaysa doon sa panlabas na relihiyon o yung pakitang tao lamang yung ginagawa. At dito mapupuna po natin na yung pagiging mapagkumbaba ay tunay nga po na may dating ito sa Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga ito sa Panginoon. Yung pagiging mababang loob, no? Nagagalak po ang Panginoon na ito ang makita kesa doon sa gawang mapag-imbabaw. So, yung minsan po dito mo natin makikita na yung pride, hadlang po ito doon sa pagpapala na nais ng Panginoon, no? Kaya yung pagiging mapagkumbaba, daan po ito, no, para sa kagalakan at pagpapala. So dinidinig ng Diyos yung mga mahirap, yung mga naghihirap. So hindi niya po yan pinapabayaan, no, kahit ang pakiramdam nung marami, no, na nakukulong sila doon sa mga problema. So hindi po nakakalimutan ng Panginoon sapagkat po ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. So, dito, nabasa na po natin dyan sa ating binasa na yan, na yung buong nilikha ay tinatawag na purihin yung Diyos, no? Ay, yung langit, yung lupa, yung dagat. So, dito, talagang inaanyayahan silang sumamba, no? Sapagkat yung pagsamba po, ito po ay hindi optional, kundi ito po ay layunin ng buhay na dapat malaman po natin na yung pagkakalikha po sa atin, isa sa mga bahagi nito ay upang sambahin yung Panginoon, no? Dito makikita din po natin yung pangakong kaligtasan, no? Yung panunumbalik sa Diyos, no? Yung pagmamahal muling ibinabalik ng Diyos. Sabi nga dyan, iligtas niya ang Sayon at patagin ang kanyang bayan. So yung Diyos po ay hindi lamang po tagapagligtas, no, ng ating buhay. Hindi lang po siya yung nagbibigay, no, ng ating kaligtasan, kundi siya rin po yung nagtatalaga, siya rin po yung nagtatatag ng ating kinabukasan, sapagkat yung pagmamahal po ng Diyos, no, talagang kumbaga talagang yung tumanggap, yung nagtiwala, siya po talaga yung makikinabang nito sa pangako ng ating Panginoon. So mapalad yung mga tumitindig doon sa pangako ng ating Panginoon. So hindi po sapat, no, na yung mga nangyayari sa iyo, yung mga bagay na ginagawa mo, no, ang higit para pa rin sa Panginoon yung puso na handa, yung kumbaga yung pagmamahal ay taos po sa puso, no? Sapagkat hindi po kilala na sapat lamang yung kilala mo ng Diyos. Ang mahalaga din ay kilala ka ng Diyos base sa iyong puso, sa iyong mabuting puso, no? So purihin po muli ang Panginoon. God bless everyone.